Para sa akin about sa pera na ninakaw ng sis niya, kailangan lang talaga na mapurusahan siya dahil hindi basta-basta ang winaldas niya nang walang paalam sa may-ari. Sorry na lang kahit kapatid kita, pikit mata na lang akong ipapakulong talaga kita nang matuto ka at kawawa naman si Kim, mahirap ng katawan, puyat kulang sa tulog, halos hindi na makakain sa dami ng trabaho, tapos malalaman mo na lang pati kondo mo naglaho na pala. May alagang ahas si Kim at kapatid niya pa. Be strong, Kimi. Buti na lang andyan si Paulo na inaalalayan palagi. God bless you both. Take care always. Tama po kayo sa naging komento, Lotan Home Hunter. Kahit mahirap sa loob natin na gawin yun na ipakulong, kasuhan yung kapatid niya, yun kasi yung tama para matuto at ma-realize niya na mali ang kumuha ng pera na hindi sa atin. Kaya kahit mahal po ni Kim Chu si Lakam, gagawin niya po talaga ang tama, lalo na kung maapektuhan at madadrag yung pangalan dito ni Chinita Princess. Para po kay Kim Chu, ayaw niya pong humantong sa ganito. Pero wala kailangan pong matuto nila Kambini Chu at ma-realize niya na mali talaga yung kanyang ginagawa. Sobrang bait ni Chinita Princess. Diba? Napakagalante niyan mga kakimpaw. Sabi nga po dito sa isang post, Kim Chu mabait galante, masiyahin, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang hindi natin alam, may nakatagong malaking problema siya na hinaharap. Stay strong. So parang natatandaan ko nga mga kakimpaw, parang August nag-unfollow na si Kim and syempre si Lakam. August pa yun. So anong month na ngayon? December na. 4 na buwan niya po nakinimkim yung hirap, yung sakit na yun. And syempre, inintindi po yun ng paulit-ulit ni Kim Chu bago po siya dumating sa puntong ito. Kaya sana wag siyang husgahan ng iba dyan dahil mas nakakalamang pa din ang maraming naaawa at syempre humanga kay Chinita Princess sa paggawa po ng tama sa kabila po ng pinagsamahan nila. Kasi yun yung tama, yun yung karapat-dapat. Kilala natin si Kim Chu. Sobrang galante niyan, di ba? Tumutulong po siya mga kakimpaw. Nagdo-donate siya kahit alam natin na ito yung nangyari sa kanya. 'Di ba? Nawalan po siya ng 100 milyones di umano. 100 million di umano mga kakimpaw ha. Pero sobrang laki daw talaga nung nawala kay Chinita Princess. Halos sa irina po nila Kambini Chu yung account ni Kim Chu. Grabe, ilang taon niya yung pinaghirapan? 19 or 22 years. Tapos sa ganito isang iglap lang mawawala, 'di ba? Parang ninakawan niya po mga kakimpaw ng future si Chinita Princess kasi yung hirap, yung pagod na ginugol niya doon, yung puyat, yung pawis, ginugol doon ni Chinita Princess para hindi siya maghirap. 'Di ba? Sa mga susunod na panahon pag siya po ay tumigil na sa pag-aartista. Pero anong ginawa ni Ate Lakam? Winaldas po mga kakimpaw. Kaya ang nakakaawa dito, si Chinita Princess, ninakawan niya po ng kinabukasan. Oo, kikitain pa yun ni Kim Chu, pero ang hirap na pong ibalik ng 100 millions, mga kakimpaw. Kaya, ewan ko ba, hindi ko alam kung ano masasabi ko kay Lakambini Chu, kundi ang masasabi ko lang, bakit naman ganun? Bakit naman ginanon mo si Kim sa kabila po ng lahat ng ginawa niyang mabuti para sa inyo? At mabuti na lang talaga mga kakimpaw, may isang tao po na laging nakaalalay at nasa likod ni Chinita Princess. Walang iba kundi po si Paulo Abilino na sinasabihan niya po ng lahat ng problema niya at si Paulo din po ang nagpapayo at nagbibigay ng opinyon. Very advanced nga po yung mag-isip, sabi ni Chinita Princess. And meron nga po tayong nabasa dito sa mundo ng X at sa Facebook na din na hindi daw po tumanggap si Paulo Avellino ng mga project, guesting, hosting para masuportahan at mabantayan si Chinita Princess sa kanyang pinagdadaanan at sa laban niyang ito. Ayon nga po kay Aisa, hindi daw tumanggap ng kahit na anong work si Kuya for now para mabantayan at masuportahan niya sa labang ito.
I know andyan lang siya at di niya pababayaan si ate ko. Maraming nagtatanong kung ano daw ba yung work na hindi tinanggap ni Paolo Avellino at ang tanging sagot, alam mo na yun. Basta gets na natin mga kakimpaw na hindi siya tumatanggap ngayon ng any project hosting, guesting para mabantayan niya pong maigi si Chinita Princess dahil hindi po natin alam ang pwedeng magawa ng mga stress, depressed at merong mga pinagdadaan ng ganito katinding problema. Hindi lang basta pera, kundi 100 millions kasi mga kakimpaw daw, di umano, ang involved sa kasuhan po ni Kim laban dito kay Lakambi Nacho. So maraming salamat naman kay Paolo Avellino mga kakimpaw no dahil lagi po siyang nakaalalay, nakasuporta kay Chinita Princess sa mga laban po na kinakaharap ni Kim Chiu mula noon hanggang ngayon. Nakakatuwa lang mga kakimpaw. Hindi naman nakakatuwa. Parang nakaka-amaze lang na sa mga laban po ni Chinita Princess, andyan lagi si Paolo Avellino at saksi siya, 'di ba? Nagiging sandalan na rin siya ni Chinita Princess sa mga labang ito and also nagiging lakas din po siya ni Chinita Princess. Kaya maraming salamat Paolo Avellino sa paglalaan mo ng oras and sa pagpapayo mo sa nag-iisang Chinita Princess na mahal ng marami. Sabi nga po ni Marie Chris, grabe din timing ni Pao sa life ni Kim. Lahat ata na pagdaanan nila together. Matinding bashing, death threat, bagyo, lindol, hawak kamay nilang hinaharap. Yung sa lungkod at saya, in sickness and in health, grabe talaga. Di na patibay ng patibay, matibay na solid. Yes, tama po kayo dyan, Ma'am Marie Chris. Alam natin ang katotohanan na talagang saksing buhay si Paolo Avellino sa mga pagsubok na pinagdaanan ni Chinita Princess. At sana hawak kamay po nilang haharapin ang bukas kasama ang isa't isa. Sana walang bumitaw mga kakimpaw dahil very compatible si Kim and Paolo Avellino. And kahit anong sabihin ng iba, tayo kasi nakapokus araw-araw sa galawan po nila. Kaya papipiliin ko kayo. Saan kayo maniniwala? Sa mga naririnig ninyo or sa araw-araw natin na nakikita kay Kim and Paolo Avellino? Siyempre, doon sa nakikita natin na galawan ni Kim and Paolo dahil yun po hindi scripted. Ang balitang ito ay talagang kapansin-pansin dahil ipinapakita nito ang isang uri ng suporta na bihira nating makita sa magkaibigan o magka-partner sa showbiz. Kung totoo man na si Paolo Avellino ay tumanggi sa ilang proyekto para mamabigyan ng panahon, presensya at moral support si Kim Chiu habang hinaharap niya ang personal na problema, lalo na kung may kinalaman sa pamilya, malaking bagay iyon at nagpapakita ng isang malalim at taos-pusong pag-aalaga. Sa industriya ng showbiz, kung saan ang oportunidad ay mabilis dumating at mabilis din mawala, ang pag-prioritize ng isang tao kaysa trabaho ay hindi pangkaraniwan. Ibig sabihin nito, mas mahalaga para kay Paolo kung ano ang pinagdadaanan ni Kim kaysa sa pansariling career growth. Isa itong indikasyon ng respeto, malasakit at emotional maturity. Para sa isang artista na tulad ni Kim Chiu na maraming responsibilidad, pressure at kontrobersyang kinakaharap, malaking ginhawa na may isang taong handang tumayo sa tabi niya, hindi dahil sa publicity, hindi para magpasikat, kundi dahil tunay ang intensyon. Sa panahon na puno ng intriga, maaring ang tahimik na presensya ni Paolo ang isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Maari ding tingnan ito bilang halimbawa ng magandang samahan at teamwork. Kahit walang label o kahit puro professional partnership lang ang pinagmulan ng kanilang closeness, ang ganitong gesture ay nagpapakita ng loyalty at understanding. Hindi lahat ay kayang isakripisyo ang trabaho para sa ibang tao, lalo na sa showbiz, pero pinili yun ni Paolo. Dagdag pa rito, ang suporta na ibinibigay niya ay hindi kailangang laging bongga o ipinapakita sa social media. Minsan, ang pinakamatatag na suporta ay yung hindi nakikita pero nararamdaman. Ano pa ang may dadagdag? Nagpapaganda ito ng imahe ni Paolo sa publiko, pero hindi dahil pinaplano niya, kundi dahil lumalabas ang tunay niyang pagkatao, maalaga, responsable at may integridad. Para kay Kim, nagiging klaro na may mga taong handang tumulong sa kanya sa oras ng problema kahit hindi ito trabaho o obligasyon nila. Nagbibigay ito ng emotional stability sa gitna ng family conflict na kanyang hinaharap. Para sa fans, lalo itong nagpapalakas sa suporta nila para sa Kim Paduo dahil nakikita nilang may tunay na connection
at malasakit sa likod ng kamera. Para sa industriya, magandang paala ito na kahit gaano ka-busy ang mundo ng showbiz, may espasyo pa rin para sa tunay na pakikipagkapwa at malasakit. Ang ganitong balita ay hindi basta simpleng showbiz update. Isa itong patunay na mayroon pa ring mga taong inuuna ang emosyonal na kalagayan ng mahal o malapit sa kanila kaysa sa pansariling kapakinabangan. Sa gitna ng napakaraming alok, pressure at oportunidad sa industriya, napakahirap tumanggi sa isang project. Pero kung totoo nga na ginawa ito ni Paulo Avellino, malinaw na higit pa sa trabaho ang tinitingnan niya. Pinapahalagahan niya kung ano ang mas makabuti para kay Kim Chiu sa panahon ng pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Kung may mabigat na problema si Kim, lalo na kung may kinalaman sa pamilya o personal na issue, malaking tulong ang pagkakakaroon ng isang taong handang tumayo sa tabi niya. Hindi lahat ng suporta ay kailangan ng grand gesture. Minsan sapat na ang presensya, ang pakikinig at ang pag-alalay. At mukhang iyon ang ginawa ni Paulo. Hindi pinag-ingay, hindi pinagyabang, pero ipinakita sa gawa ang malasakit. Sa isang industriya na madalas puno ng ilusyon, scripted emotions at image building, ang ganitong klase ng suporta ay nagbibigay ng pag-asa na may mga relasyon pa ring totoo sa likod ng kamera. Hindi ito tungkol sa publicity, hindi tungkol sa fans, hindi tungkol sa career, kundi tungkol sa pagiging tao, pagiging kaibigan, at pagiging kakampi. Malaki rin ang epekto nito sa emotional well-being ni Kim. Sa gitna ng dagok, kontrobersya at pagod, magaan sa pakiramdam na may isang taong pinipiling samahan siya kahit hindi yon madali. Para sa isang artista na exposed sa pressure ng publiko, ang ganitong klaseng moral support ay nakapagbigay ng lakas, katatagan, at katahimikan. Hindi rin nakakapagtaka kung bakit maraming fans ang humahanga at mas lalo pang sumusuporta sa tambalang Kim at Paulo. Kapag ang isang tao ay handang magsakripisyo para sa kapapakanan ng iba, nagiging mas makabuluhan at mas inspirasyonal ang kanilang koneksyon. Kahit hindi sila magkarelasyon o kahit purely friendship man ang basehan ng kanilang closeness, ang respeto at malasakit na ipinakita ni Paulo ay malaking bagay. Ano pa ang may dadagdag sa isyung ito? Nagpapakita ito ng character ni Paulo, hindi lang mahusay na aktor, kundi isang taong may malalim na prinsipyo at malasakit. Nagbibigay ito ng aral. Minsan, may mga pagkakataong mas mahalagang unahin ang tao kaysa karera at hindi ito kabawasan sa pagiging profesional. Mabuting halimbawa ito sa showbiz. Hindi lahat tungkol sa pera o exposure. May mga artista pa ring inuuna ang totoong relasyon at suporta. Para kay Kim, malaking emosyonal na sandigan ang pagkakaroon ng isang taong hindi siya iiwan kapag mabigat ang pinagdadaanan. Para sa fans, dagdag inspirasyon ito at nagpapatunay na may mga taong handang tumulong ng walang kapalit. Sa balitang ito, ang masasabi ko ay napaka-inspiring at nakakaantig ng puso ang ginawa ni Paulo Avellino. Ipinapakita nito na may mga tao sa showbiz na inuuna ang tunay na malasakit sa halip na personal na kapakinabangan. Sa panahon na may pinagdadaanan si Kim Chiu, lalo na kung ito'y mabigat at personal, napakahalaga ang pagkakaroon ng isang taong handang sumuporta at maglaan ng oras para sa iyo, kahit pa nangangahulugan itong magsakripisyo ng career opportunities. Ang ganitong klase ng suporta ay hindi lang nakakatulong kay Kim sa emosyonal na aspeto, kundi nagpapakita rin sa publiko ng isang magandang halimbawa ng loyalty, respeto at pagkakaibigan. Sa isang industriya na puno ng ingay, kompetisyon at pansariling interes, ang tahimik at tapat na suporta ni Paulo ay napakahalaga at kahanga-hanga. Sa madaling salita, hindi lang ito simpleng showbiz news. Ito ay kwento ng malasakit at pagkakaibigan na tunay at inspirasyonal. Bukod sa ipinapakita ng malasakit at suporta ni Paulo Avellino kay Kim Chiu, pwede rin idagdag ang ilang perspektibo. 1. Epekto sa kanilang fans at publiko. Ang ganitong aksyon ni Paulo ay tiyak na magpapalakas ng suporta ng fans para sa kanila. Nakikita ng mga tao na may tunay na koneksyon at malasakit sa pagitan ng dalawang artista, hindi lang para sa camera o sa publicity. 2. Pagpapakita ng character ni Paulo. Hindi lahat ay kayang isakripisyo ang career para sa kapakanan ng iba. Pinapakita nito ang kanyang integridad, pagiging responsable at tunay na malasakit na nagbibigay inspirasyon hindi lang sa kanyang mga tagahanga kundi sa publiko sa pangkalahatan. 3. Emosyonal na epekto kay Kim Chiu. Malaking tulong para sa kanya ang presensya ni Paulo. Ang pagkakaroon ng taong handang samahan ka sa oras ng problema ay nagbibigay ng emotional support at lakas ng loob na harapin ang mga hamon. Aral sa showbiz at sa buhay,
Ipinapakita nito na hindi lahat ay tungkol sa career, pera o exposure. Minsan, mas mahalaga ang relasyon, pagkakaibigan at suporta sa kapwa. Ang ganitong gesture ay magandang halimbawa na pwede ring tularan ng iba. 5. Pahiutik sa media at public image. Ang tahimik na suporta na ito ay mas makabuluhan kaysa sa anumang public statement o social media post. Ipinapakita ng mga tao sa industriya na may puso at prinsipyo, hindi lang nakatuon sa showbiz perks.